Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Especially yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig na naghahanap buhay at nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Thank you na rin sa ating mga kapwa Pilipino na nandito sa ating bansa sa Pilipinas na nakipagtagisan sa mga issues at mga concerns tungkol sa ating pang-araw-araw na buhay at kasama na rin ang tungkol sa mga usaping politika. Thank you at doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell at baka pwede na rin like button at pwedeng pakishare na rin nang sa ganon marami makarinig at makaalam tungkol sa ating mga discussions dito sa ating munting channel at nang sa ganon ay lumaki ang ating community. At bago tayo magtuloy-tuloy, yung aking pong usual introduction na EJ Morse Prayer. Paalala po ito sa ating mga public servants na dapat ang paglilingkod sa bayan ang inyong primary na inyong ginagampanan diyan sa gobyerno at hindi yung mga pansariling kapakanan. Okay? EJ Morse Prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Pag-usapan natin itong latest na ginawang pambubuli ng China dyan sa Taiwan. Alam naman natin na bukod sa ating bansa, ang isa pang target talaga ng China sa kanilang pambubuli at of course talaga namang ever since ay hayagang sinasabi ni Xi Jinping ang kanilang desire na makuha at maibalik daw ang Taiwan sa kanilang mainland China or sa gobyerno ng mainland China. Pero sa totoo lang, never naman naging part ng mainland China ang Taiwan. Bagamat napakalapit nga nito sa mainland. Historically, hindi naman talaga naging part ng China ang Taiwan ever since. 6,000 years ago pa, ang natitrace na history tungkol dyan sa Taiwan, hindi naman talaga Chinese. Hindi mga taga mainland China ang nag-occupy ng maliit na island na yan. Ito ay tinirahan ng mahabang panahon ng mga tinatawag na Austronesians. Itong Austronesians na to, ito yung mga unang settlers na tumira dyan sa Taiwan. At itong mga Austronesians na to ay nagkalat na sa Indonesia, Malaysia, India, etc. Meron din sa Pilipinas. So, yan ang pinaka-umpisa na written history na kung saan ang mga nanirahan dyan sa Taiwan ay talaga namang hindi galing ng China. There was a short period na no-occupy ng China ang maliit na portion ng Taiwan pero madali rin silang nasipa dyan ng mga Japanese. At ito ay pinangalan ng Formosa noong araw nung mga sailors, ng mga Portuguese na sila ang unang nagbigay ng pangalan dyan nung sila ay nagland dyan sa Taiwan. Tinawag nila itong Formosa. Pero ang Portugal, ang mga Portuguese ay hindi rin nagtagal dyan. Ito ay inoccupy naman ng Dutch, ng mga Dutch people. At nahati ito sa dalawang parte. Yung norte ay sinakop naman or
nagsettle naman ang mga Spanish people. Sa bandang south ay nagsettle ang mga Dutch people. At nung kalagitnaan nga ay nung kinalaunan ay naglaban ang Dutch at saka mga Spanish people at nasipa nila ang mga Spanish people. Pero minintain nila for the meantime yung pangalang Formosa. So more or less yan po ang brief history ng Taiwan na dating tinatawag na Formosa. So fast forward, ito ngang Taiwan naging very industrialized at naging napakayaman ito dahil sa industrialization at sa technology. At sa ngayon nga, marahil ito ang main reason kung bakit gigil na gigil ang China na makuha ang Taiwan. Dahil kung makokontrol mo or makukuha mo ang Taiwan, ay halos makontrol mo ang buong daigdig. Dahil ang Taiwan ang nagsusupply ng halos 90% ng mga microchips na ginagamit mula sa mga cellphone, appliances, pati sa mga fighter jets, pati sa mga barko, lancha, etc. Yung mga aircraft carrier ay maraming microchips component dyan. At karamihan dyan ay nanggagaling sa Taiwan. At bakit ba napunta dyan ang mga pabrika na napakaliit na bansa? Kasi nga nung araw, napaka-cheap ng dito, ng pagawaan, napakamura ng labor, napakamura na magsettle ang mga pabrika para maggawa ng kung ano-anong mga proyekto. At later on nga, naging specialization nila, dahil siguro sa liit na rin ng bansa nila, ang naging major products nila na hindi naman kailangan mag-occupy ng napakalaking space ay yung mga microchips. So, doon na sila nag-focus. Pagkatapos na maraming panahon na kung ano-anong sari-saring produkto ang ginawa nila dyan, later on, nag-focus na sila sa mga microchips. Dahil itong microchips ay maliliit lang. So, hindi mo kailangan ng pagkalalaking mga pabrika or planta. So, ngayon, dominado na halos ng Taiwan ang paggawa ng mga microchips na pinakikinabangan worldwide. At isa sa pinakamalaking customer nila ang China. Na nung nagkakaroon na sila ng girian at feeling ng China ay madidislodge ang kanilang produkto or ang kanilang pagbili ng produkto diyan sa Taiwan, ay sikap sila ng mabilisang mag-produce na rin sila ng sarili nilang mga microchips. Kaya ngayon, nagmadali ang China na para magkaroon sila ng maraming pabrika din ng mga microchips. Pero siyempre, leading pa rin dyan, pagdating sa microchips, leading pa rin dyan ang Taiwan. At hanggang ngayon, bumibili pa rin sila dyan. Dahil hindi rin ganun kadali na magaya mo at maging expert ka sa pag-produce ng ganitong klaseng piyesa na tinatawag na microchips. So ngayon nga, dahil nagiging very defiant ang Taiwan at talagang kinokontra nila ang mga ginagawang pagkilos ng China, na openly sinasabi nga nila na later on kukunin nila ang Taiwan for whatever cost, sabi ng China. Kung ano man ang aabuting kung ano man ang maging cost nito sa China, ay pipilitin nilang mangyari ito. At yung mga spokespersons ng China, open din sila sa mga interview nila na sinasabi, mangyayari yan. Kung hindi man ngayon, ay later on talaga walang makakapigil at mangyayari. Yan ang stand ng mga Chinese people na mga nagtatrabaho sa gobyerno. Sinasabi nila, mangyayari at mangyayari yan. Ngayon, ang tanong, papabayaan ba ng Amerika na mangyari yan? Itong naging huling mga pananalita ni Trump ay nagkaroon ng konting worry. Ganon din dito sa Pilipinas. Nag-alala tayo dahil nag-iba ng konting stand itong si President
Donald Trump. Kasi alam mo naman si Donald Trump, maraming style ng pananalita na style businessman din. Yan, minsan nagsasalita ng padalos-dalos dahil sa pagiging business-minded niya. But later on, na-realize niya na hindi pala ganon ka-simple yung business na sinasabi niya at kailangan niya pa rin talagang alagaan yung mga bansa na dati nilang allies. Katulad nga ng Pilipinas na isa rin tayo sa mga nag-alala dahil sa mga pinagsasabi, mga pronouncements ni Trump nung uupo pa lang at nung kauupo pa lang. Nag-alala tayo, baka pabayaan na tayo rito sa Indo-Pacific, baka pabayaan niya na yung claim ng China na sinasakop yung malaking portion ng ating economic zone. Nag-alala tayo tungkol diyan dahil ang feeling natin talagang itong si Trump ay hindi na gagastos or hindi maglalagay ng budget para depensahan tayo o para pangalagaan yung ating security dito sa Indo-Pacific. More particularly dito sa area na kiniklaim dito sa ating area sa Pilipinas na ating exclusive economic zone. Pero later on, nakita natin may lumabas na balita na hindi pala talaga kaya ng US na mawala tayo, ganun din ang ibang countries, napaka-importante ng mga bansang ito para din sa kanila. Malaki ang interest nila dito sa ating area. At lalong-lalo na dyan sa Taiwan. Kasi nga, isa sa pinakamalaking nangangailangan ng microchips ay ang Amerika mismo. Na diyan nanggagaling ang big portion o ang malaking chunk ng kanilang pangangailangan sa microchips ay naandiyan sa Taiwan. Kaya imposibleng pabayaan ng Amerika, United States of America, itong Taiwan. Nung pumasyal na nga itong si Defense Secretary ng US, Defense Secretary Hegseth, pumasyal sa Japan, ay sinabi niya na talagang hindi niya pababayaan ng Indo-Pacific, hindi niya pababayaan ng Pilipinas, at hindi niya pababayaan ng Taiwan. Dahil ganun nga kaimportante sa Amerika itong area na to. Ito nga nangyayari sa atin dito sa Pilipinas na walang tigil ang pambubuli sa atin ng China. Napilitan na nga tayong bumili ng ating sariling cruise missile na nanggaling pa sa India. Alam niyo itong India, isa ito sa pinakamagaling sa military technology. Magaganda rin ang mga ginagawang armaments nito, magaganda yung dinidevelop ng mga missiles, maganda yung mga dinidevelop nilang mga hardware para sa militar. Isa rin ito sa medyo nakakapitik-pitik diyan sa China. Hindi rin maganda ang relasyon nila with China. Kaya isa sa pinangingilagan ng China ay itong India. Pero ang isang tanong, talaga bang ang China ay ready na para makipaggera or sakupin ang Taiwan na alam naman nila na talagang hindi ito pababayaan ng Amerika? Hindi ito pwedeng pabayaan ng US. Ready na ba sila? Alam nyo, sa totoo lang, ang China, talagang sila ang kinukonsider na pinakamabilis na nag-develop ng mga kanilang mga kagamitang panggera. Lalong-lalo na yung mga warships. Sila na ngayon ang number 1 pagdating sa number of warships. Napakadami nilang warships, talong-talo nila dyan ang Amerika. Pero tama ba ang kanilang strategy na ang kanilang palakasin ay ang kanilang mga gamit panggera pagdating sa dagat, ang kanilang warships? Dahil talagang wala pa sa kalahati yata ang US. Pero para sa mga modernong warships, nangunguna pa rin ng US. At ang alam ko nga, pagdating sa submarine naman, ay parang isang submarino ang kanilang napapatakbo ng nuclear power. Samantalang, ang mga submarines ng Amerika ay puro nuclear powered na.
Ang ibang submarino ng China ay bukod sa iilan ay karamihan dyan mga diesel powered pa, na alam naman natin na pagka diesel power ay hindi tumatagal yan. Madaling maubusan ng power yan at mas madalas yan lumutang sa dagat, na magiging susceptible yan, magiging madaling target yan ng mga kalaban kung yan ay nauubusan na ng diesel power. Hindi katulad ng Amerika, pati yung kanilang mga aircraft carrier lahat ng aircraft carrier ng US ay mga nuclear powered na. Samantalang ang sa China ay diesel power pa lahat. So may imagine nyo na kung magpapatagalan talaga ito ng bakbakan, hindi tatagal ang gamit ng China. Napapansin ko lang ever since, kahit dito sa Pilipinas, ang China puro bluff. Sanay na sanay sila mambully, sanay na sanay sila mambluff. Pero sa totoo lang, hindi naman ganun kaganda talaga ang kanilang mga gamit. Meron nga nagsabi, pati yung sa airplane. Sa airplane naman, number 1 pa rin ng US dyan. Hindi naman sila aabot sa kalahati. So, ibig sabihin, ang airspace ay kaya namang kontrolin ng Amerika, which is more practical pagdating sa ganitong geographical location kung maglalaban man sila. Dahil ang layo ng China at saka ng US. Although ang US ay nag-establish na rin ng mga military bases, katulad na rin niya sa Korea, sa Japan, iba't ibang lugar pa ng mundo. Pero dahil nga sa distance, mas dinevelop ng Amerika yung kanilang air power. Pagdating sa air power, pagdating sa technology ng eroplano, hindi rin matatalo naman, wala naman tatalo ngayon sa Amerika. Hanggang ngayon, US pa rin ang number 1 pagdating sa air power or pagdating sa mga aircraft. Kaya nga dyan sa Israel at pati na rin sa Ukraine, talagang sought after nila yung F-16. Yung F-16, hindi na yan yung latest. Meron pa rin mas bago dyan. Pero itong F-16 ay napakaganda ng performance kung ikukumpara mo naman dyan sa mga fighter jets ng Russia. Eh di lalo na kung ikukumpara mo yan sa fighter jets ng China. Malayong malayo ang comparison pagdating sa technology, sa speed, etc., maneuverability, at doon sa sa capability. Napakagaling ng F-16 na yan, at meron na nga mga bago pa, meron pa silang ginagamit na F-15, pero yung kanilang latest na dinevelop ay hindi pa nila masyadong minamass produce. Pero yung F-16, pagdating sa bakbakan, talagang mahirap pa rin talunin yan. Very advanced pa rin yung na yan. At malayong malayo dyan sa fighter jets na ginagamit ng China. May nagsabi nga na isang expert na ang mga fighter jets ng China, pag tumagal na ng ilang oras sa ere, ay meron ng probability or delikado ng mag-crash. Hindi sila tumatagal dahil hindi nga ganun kaganda ang technology kung ikukumpara mo sa US. At again, yung tanong na ready na pa talaga ang China na makipagbakbakan diyan para lang makuha ang Taiwan. Sa tingin ko ay hindi. Dahil alam naman nila na kayang-kayang lumpuhin ng US at ng mga allied countries yung kanilang economy. At hindi rin sila magtatagumpay na kunin ang Taiwan. Hindi sila magtatagumpay. Well, kaya nga siguro, barko ang kanilang dinevelop ng maramihan dahil nga ang plano talaga nila ay sakupin ang Taiwan. Pero hindi nila nakalculate ng tama na yung mga barko nila ay uubusin yan ng Allied Forces. Uubusin yan ng US dahil nga sa kanilang lakas ng kanilang air power. Kayang ubusin yan, ganun na rin yung pagdating sa submarine. Kasi ang submarino kayang mag-launch ng mga missiles niyan. So, nami-miscalculate ng China. Ang ginagawa lang ng China talaga ay manakot na baka sakaling bumigay itong Taiwan. Pero nag-ready na ang Taiwan. Napakatatapang ng mga sundalo dyan. Pati mga kabataan dyan ay nagtitraining. Marami na nag-volunteer dyan
Dahil nga ito sa ginagawa ng China ng pambubuli. Nag-volunteer sila para mag-train, para i-defend ang kanilang bansa. Nag-aaral silang humawak ng baril at kung ano-ano pang mga military tactics. Nag-aral ang mga civilian para lang i-ready nila ang sarili nila na depensa ng kanilang bansa. Ganyan po ang sitwasyon ngayon sa Taiwan. Meron pa nga dyan isang billionaire na Taiwanese na meron siyang sariling army at tinitrain niya, siya ang gumagastos ng $1 billion para i-ready yung kanyang mga fighters. Meron din silang ganyan. So tingin ko hindi rin ganun kadali. Hindi ganun kadali kung talagang ang China ay serious na gustong sakupin ang Taiwan sa mga darating na panahon. Unang-una nga, alam nyo naman ang China, talagang mga business-minded yan. Kaya lang, since sila ay napapansin nila na napakayaman na nila, na very powerful na sila, napakalaki ng military nila, pero wala silang experience. Parang more than 50 years na. More than 50 years ago pa yung kanilang last na experience sa gera. Hindi kamukha nitong US, battle-tested ang mga sundalo nito. Battle-tested ang mga equipment nila. Battle-tested yung mga eroplano nila. Yung mga bala, yung mga armaments nila. Kaya I don't think magde-dare talaga ang China na agawin talaga ang pasukin ang Taiwan para isugal yung kanilang economy. Yes, malaki ang kanilang malaki ang economy nila, malaki ang reserve nila. Nasa mga I think mga nasa $1 trillion ang kanilang reserve pagdating sa gold. Pero hindi naman talaga sila ready pagdating sa military. Kaya I don't think talagang ang China ay ready na para sakupin itong Taiwan. Dahil maraming magtutulong-tulong na bansa dyan at sigurado ko lulumpuhin ang kanilang economy pag ginawa nila yan. Hindi magiging maganda ito kung talagang gagawin ng China ang pananakop. Dahil ito ay, this is practically going to be world war. Dahil maraming may involved na countries. Dahil nga marami ang may interest. Marami ang stakeholders diyan sa Taiwan. Kaya maraming bansa ang tutulong diyan. Kaya nga sinasabi ko, alam ko naman na nag-iisip din ng mga Chinese authorities. Hindi nila papayagan na malumpo ang ekonomiya nila dahil lang sa pagkuha sa Taiwan. Kaya hindi ako naniniwala ang gagawin nila in the near future. Unang-una nga, wala silang experience sa gera. Matagal na panahon na. Pangalawa, mga business-minded people ang mga Chinese na yan. Gusto lang nila pera, gusto nila ekonomiya malago, gusto nila pasok ang pera. Dahil pag gera, maglalabas ka ng pera, bubugbugin ang economy mo, at malamang-lamang, marami dyan tatamaan ng mga babagsakan ng bomba, magigiba ang iyong mga cities, magigiba ang iyong economy. Masisira ang iyong economy. At magkakaroon dyan ng mga sanctions, mga economic sanctions na magpapahirap sa economy ng China. So I don't think gagawin ito ng China. Hanggat ang US ay malakas economically, militarily, hanggat ang allied countries ng US ay nandiyan at nagkakaisa para hindi matuloy ang ganitong klaseng pananakop, I don't think China would dare do this. Dahil, yes, pati ang Amerika magkakaroon ng maraming problema, casualties, ganun din ang ibang bansa, ang Japan, Australia, lahat na magtutulong-tulong dyan ay magkakaroon ng economic problem, pero ang unang-unang pinakamalaking tatamaan dito na economy ay yung Chinese economy. So ako naniniwala na hindi nila gagawin yan. At nakakatuwa na rin na lately,
Hindi na ganun ka-active ang China dito sa ating West Philippine Sea. Bakit? Napansin ko na nung sunod-sunod na magkaroon ng mga arrest, nagkaroon ng mga pag-aresto dito sa Pilipinas ng mga spy, mga Chinese spy na may mga kasama pang Pilipino, sunod-sunod ang pagkaka-aresto nila, nabawasan na po yung kanilang activity dyan sa West Philippine Sea. Nabawasan na kasi, or baka wala na nga ngayon na nagpapadala sa kanila ng mga information tungkol sa kilos ng ating Coast Guard, tungkol sa kilos ng ating militar. Particularly yung Philippine Navy. So ngayon, nabawasan ang activity nila. Dahil sunod-sunod ang pagkakahuli ng mga Chinese spies. Nahuli mga equipment nila, nakita na talagang nag-i-espiya sila, pinadadala yung information doon sa China. Kaya nga ngayon, siguro, ito naman, nag-focus na naman sila ngayon sa Taiwan. But of course, let's hope na tama ang ating calculation na ang China ay hindi pa ready makapaggera at sana nga wag na mangyari yan, hindi sila maging ready o maging ready man sila ay maisipan nila na wag na lang nilang gawin yan dahil unang-una magsasuffer dyan yung economy nila at yung world economy. At hopefully, mawala na yung leadership dyan na ang laging nasa isip ay manakop. Sana na lang ay maging maging maayos na kapitbahay at nakikipag-cooperate sa community of nations. At mawala na sa kanila yung pagiging bully, mawala na sa kanila ang pagkakaroon ng mga mentalidad na pananakop para maging mas malakas at matatag sila militarily. So let's hope and pray for that, mga kapatid, mga kababayan. Hanggang dyan lang po muna. At hindi lang natin pwedeng hindi bigyan ng komento ang nangyayari dyan sa Taiwan na of course kapitbahay natin yan at kaibigan natin ng Taiwan. At meron tayong at least mga 250,000 Filipino workers dyan. Kaya meron din tayong concern dyan pag nagkaroon ng aksyon, nagkaroon ng gera, kailangan natin ilikas ang mga yan. At yan ay hindi ganun kasimple dahil sa dami ng mga taong ito. Hindi magiging ganun kasimple kung ililikas natin ang ating mga kapwa Pilipino dyan. Okay, thank you so much mga kapatid, mga kababayan. At para doon po sa bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati yung like button at pakishare na rin po ng lumaki-laki ang ating community na nakakarinig, nakakabalita ng ating mga discussions dito sa ating munting channel. At bago tayo matapos, again, yung ating paalala sa ating mga public servants, ang ating E.J. Morse prayer. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay? Thank you so much once again at mga kapatid, mga kababayan, I'll see you again.